Alright mga kapatid, ang China umaalma na naman mga tol. Pero yung kanilang pag-alma, pinalagan niya ng Canada mga tol, no? Ito talagang China mga tol, lahat na lang talaga no? Etong balitang to mga kapatid mula sa News 5 Everywhere, no? Ang balitang to ay ang pagdaan daw ng Canada mga tol sa Taiwan Strait, no? Ito naman ay goodwill visit naman to ng Canada dito sa Pilipinas din, no? Pero dito sila dumaan. So pinalagan nila ang pag-alma ng China at alam nyo naman ng China masyadong territorial yan parang mga ano yan Gusto kasi nila lahat ng inaangkin nila sila lang dapat ang dadaan doon Pero kapag sila ang dumadaan sa lugar ng iba, todo paliwanag din naman sila mga tol. Anyway, panoorin na lang natin to mga tol at bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago ang lahat, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga ganitong klaseng reaction video and commentary tayo. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nasa Pilipinas ang isa sa mga barkong pandigma ng Canada para sa isang goodwill visit. Kasabay niyan, pinalaga ng Canada ang pag-alma ng China sa pagdaan ng naturang warship sa Taiwan Strait. Nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Diba? Kaya ayaw pumayag mga tol ng ibang mga bansa na totally masakop ng China itong South China Sea. 'Di ba? Kasi lahat inaalmahan nila mga tol 'di ba? Ito pagdaan ng Canada, ng barko ng Canada sa may Taiwan Strait, umaalma sila. Samantalang kapag sila dumadaan sa ibang lugar todo paliwanag sila, sinasabi nilang innocent passage naman yung mga ginagawa nila, 'di ba? Ewan ko rito. Kala mo lahagi silang tama. May tama kasi. Mula Atlantic Ocean, tumulak ang Canadian warship na HMCS Montreal patungo sa Pilipinas. Bago dumaong sa Manila Port, binaybay nito ang Taiwan Strait para magsagawa ng route and transit. Bagay na ikinainis ng China. Binabantayan kasi nila ang Taiwan Strait kung saan matindi ang tensyon. Giit naman ng Canadian warship commander, wala silang iligal na ginawa sa pagdaan sa Taiwan Strait. We are committed to a free and open Indo-Pacific. We transited lawfully through international waters, and in doing so, we followed all the rules and regulations as we did so. Kapag ka talaga hindi ka good heart, no? At alam mong ikaw ay loko-loko at ikaw ay merong masamang ginagawa, no? Kumbaga masyado kang natataranta, masyado kang kinakabahan kapag may mga dumadaang ganito kasi feeling mo lagi gigarahin ka. Feeling mo lagi aatakihin ka. Ganun ang nararamdaman mga tol ng China Pero kapag sila ang gumagawa niyan sa ibang bansa, parang okay lang sa kanila, 'di ba? Biruin mo ilang beses silang dumaraan dito sa pagitan sa may Batanes 'di ba? Madalas silang dumadaan diyan. Yung aircraft carrier nila, biglang pumapasok na lang sa West Philippines nang wala silang pasabi. Tapos dumadaan din sila sa may Sulawesi, dumadaan sila sa may Palawan, 'di ba? Hilig nilang ganyan. Tapos yung Russia at saka China, 'di ba, nagsagawa sila ng military exercise nila, nagpunta pa sila sa Alaskan airspace, 'di ba? Kaso na-intercept sila ng mga eroplano ng US, mga tol. Tas todo paliwanag sila. Ngayon, pag may mga ibang bansa na dumadaan din, limbawa rito sa Taiwan Strait, 'di ba? Taiwan Strait naman 'yan, international naman 'yan 'Di ba? Umaalma sila mga tol. Para kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, simbolo ang goodwill visit na ito sa pagbibigay ng Canada ng importansya sa nangyayari sa rehiyon. The best way to do that, frankly, is to utilize the sea lanes, right? To utilize that territory to be able to exercise all of those rights that we have all subscribed to. Isa ang Montreal war. Diba? Para ma-utilize lang, para ma-exercise lang yung karapatan ng bawat bansa mga tol na magamit itong mga karagatan na yan. Ang problema kasi sa China, ang gusto nila, sila lahat may-ari. Paano yan pag nasakop nila tong South China Sea, lahat ng mga barkong dadaan dyan, aalmahan nila. Warship sa 3 barko ng Canada na nagpunta sa Pilipinas. Sakay nito ang 250 Navy personnel. 4 sa kanila, Filipino-Canadian. Lulan din ng barko ang Cyclone Maritime Helicopter na pwedeng gamitin sa pagsasagawa ng anti-submarine warfare, surveillance, search and rescue missions. Naka-ready rin no? May mga kargado rin pala tong barkong to, no? Meron ding itong extensive anti-submarine at anti-surface warfare weapons. Gumagamit din ito ng sensor para sa anti-air warfare defense.
5 araw nakadaong ang Royal Canadian Ship dito sa Manila Port. Magsasagawa ng maritime exercises ang Canadian Navy kasama ng ating Philippine Navy. Oh, kakatapos lang ng patrol ng US at saka ng ating sandatahang lakas mga tol. At wala silang nakita ni isa na barko ng China mga tol. Nung naglalalayo ang China mga tol kasi talaga pag may mga kasama tayong malalakas na bansa hindi nila kayang makipagtapatan kasi mabubuking sila madidiskubre na yung mga China-made barko nila wala, no? At saka yung pagdating sa labanan mga tol talagang di sila uubre. Ngayon eto magsasagawa ang Canada at saka Pilipinas ulit. Magandang pagkakataon daw ito para mapabuti ang interoperability ng dalawang bansa habang nagbabantay sa Indo-Pacific. Lusaw na naman ang pangarap ng China. Sa ngayon, pinag-uusapan na ng Pilipinas at Canada ang posibilidad ng pagbuo ng Visiting Forces Agreement. Oy. Magbibigay daan daw ito para sa military activities at posibilidad ng joint patrols. Nagbabalita No, maganda yan mga tol, yung pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement mga tol. Kumbaga bibisita rito yung puwersa ng Canada, tapos pwede rin tayong pumunta doon sa kanila. Kasi unang-una mga tol, ito nakakatulong yan sa kaalaman din syempre ng ating mga kasundaluhan para yung interoperability na sinasabi nila mga tol. At saka alam nyo yun, nagiging mas panatag tayo mga tol na hindi tayo basta-basta aatakihin o lulusubin ng mga bansang gustong sumakop sa West Philippine Sea kasi merong mga puwersa dito sa ating bansa na matinding banta sa kanila. Imagine nyo mga tol kung ang Pilipinas nag-iisa lang, 'di ba? Wala tayong ganong kalalakas na depensa. Mamaliitin lang talaga tayo lalong-lalo na nitong China na mahilig mag-flex ng muscle nila, 'di ba? Mahilig silang mangbraso. Imagine mo yan kung hindi tayo sinusuportahan for example ng Japan, ng US, ng Canada, Australia, ng India, ng iba pang mga bansa mga tol. Halimbawa, walang pumapansin sa atin sa international community. Baka tinatawan-tawanan lang tayo ng China nun, 'di ba? At talagang kung ano man ang gusto nilang gawin dito sa karagatan, magagawa nila. Baka matagal na sila nag-drill ng langis diyan kasi wala silang pakialam sa puwersa ng Pilipinas. 'Di ba? Tingin nila sa atin, hindi nila tayo kakayanin Pero habang may mga bumibisita rito mga tol, nakikita nyo naman kung paano umaalma ang China, 'di ba? Ibig sabihin nun mga tol, apektado sila. 'Di ba? May impact sa kanila 'yon. Yung pagbibigay halimbawa ng $500 million ng Amerika mga tol, 'di ba? Umaalma sila doon. May impact kasi sa kanila 'yon. 'Di ba? Para sa kanila, malaking hadlang 'to, malaking balakid 'to. 'Di ba? Sa mga plano natin. Unti-unti nang lumulubog sa karagatan yung mga pinaplano nila mga tol. Ganong katindi 'yon. Kaya pag may mga ganitong mga pangyayari at nakikita nyo umaalma China, alam nyo na ibig sabihin nun mga tol, masyado silang affected. Kasi biruin mo kung titignan mo, ginagawa din naman nila yan yung pagpasok sa iba't ibang mga teritoryo. Tapos todo paliwanag sila na innocent passage lang daw kuno, mga ganyan-ganyan. Pero nagre-research na yung mga yan. Diba? Pumoporma na yung mga yan. Pero kapag sa kanila ginagawa yon, alma sila ng alma, galit sila ng galit. Diba? Mga makasarili ang mga yan Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang to na napanood natin? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.